sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, halos 4 na milyong pisong halaga ng vape na hindi umano rehistrado ang nasabat sa buy bust sa Quezon City. At ang ilan dito, ibinebenta raw online. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Kahong-kahong vape ang nasabat ng CIDG sa isang buy bust sa Quezon City. Natuntun ito sa isang bodega sa pamamagitan ng intelligence information tungkol sa isang grupong nagbebenta ng vape na unregistered. Dapat po dito lahat po ng importation, sale, manufacturing, or even distribution, dapat dumadaan po sila sa DTI. Sa buy bust, halagang 210,000 pesos ang in-order ng nagkunwaring buyer, pero nakuha ang mas marami pang vape na aabot sa halos 4 million pesos ang halaga. Nagbebenta rin po sila online. So, may mga physical store, meron din pong online stores na kanilang target market. Ayon sa CIDG, posibleng galing sa ibang bansa ang mga nasabat na vape na ang distribution ay hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang lugar sa bansa. Yung mga markings and the description ng mga items na to ay palagay natin galing po sa ibang bansa. So yung nagko-contribute ng mabilis na transaction dito that is through online selling. It can be sent through couriers. Arestadong 4 na suspect, pero giit ng 2, buyer lang daw sila. Wala po kaming alam. Hindi nga po namin kilala kung sino yung supplier niya. Tapos ganun na yung nangyari sa amin. Online seller lang po kami. Nandun po ako for bibili lang po ng product. Akala nila babae po yung katransaction po nila. Tapos akala din po nila ako may-ari. Ang 2 naman, sinabing mga trabahador lang daw sila. Nasaan ang may-ari? Bigla po siya nawala eh. Naiwang din kami sa loob. Akala po kasi namin sila na po yung parang bahala na dun sa Sinampahan na ng mga karampatang reklamo ang mga suspect na nakakulong na sa CIDG. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nakauwi na sa Pilipinas ang 3 Pilipinong pinagtrabaho umano sa scam hub at tinorture pa sa Cambodia. At hindi lang basta pananakit, kundi hagupit ng latigo at paso ng sigarilyo ang inabot ng mga Pilipino. Saksi, si John Consulta. Malaking pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 3 Pilipino sa Cambodia. Ang kanilang sumbong, nakaranas sila ng pang-torture sa isang scam hub doon. Nagpadala sila ng video sa GMA Integrated News na humihingi ng saklolo. Kwento pa nila, hinahataw sila ng latigo at pala, pinapaso ng sigarilyo at tinatadyakan. Alam ko, mapauwi na po kami ng maayos at safe sa pamilya namin sa Pilipinas. Kasi habang nandito pa rin po kami, hindi po namin alam yung mga pwede pang mangyari. Kahapon, ligtas na silang nakabalik sa Pilipinas. Ito na nga mga kapuso, nasa aking likuran. Itong mga kababayan natin na in-assist ng National Bureau of Investigation para makalabas ng bansang Cambodia at makauwi na rito sa Pilipinas, lumalabas sa issue na impormasyon na sila ay ipinuslit sa backdoor ng ating bansa. Kita pa rin sa kanilang mga katawan ang mga sugat at pasa. Maraming salamat po sa Diyos sa pangalawang buhay po sa amin 3. Ang biktimang si Alice, hinimatay raw sa gulpi, kaya pinaso ng sigarilyo at mainit na bakal para magising. Pagpasok po sa akin ito, hindi ako nagising. Kasi akala nila patay na ako. Tapos dito po ako nagising na pangalawang paso po ng bakal. Kasi sobrang init na po niya. Pagkagising ko po, bigla pong nagtawanan po yung mga Chinese. Tinawanan po kayo? Opo, tinawan, tapos binugan po ng usok ng sigarilyo. Para mailigtas ang 3 Pinoy, nakipag-ugnayan ng NBI sa Interpol at sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT. 4 na NBI agents ang nagpunta sa Cambodia. Sinundo nila sa isang safe house ang 3 na tinutugis din daw ng tinakasang employer na naglaan pa ng reward sa mga pagtuturo sa kanila. Para mailabas sa Pilipinas, idinaan umano ang 3 sa Tawi-Tawi sakay ng maliit na bangka. Sa gitna ng laot, inilipat sila sa mas malaking bangka na nagdala sa kanila sa Sabah, Malaysia. Doon umano tinatakan ng peking departure stamp ang kanilang passport.
sa Malaysia ginawa yun. Meron silang yung kung sino man yung contact ng recruiter, natatakan po nila na as if lumabas sila sa Pilipinas. Ayon sa NBI, nirecruit sila online bilang customer service representative na may sahod na $1,000 kada buwan pero ginawang scammer. Ang nangyari sa kanila, hindi nang iiba sa karanasan ng ibang Pinoy na naging biktima rin ng human trafficking. 12 Pinoy ang napauwi na sa Pilipinas na nasagip mula sa isang crypto farm sa Myanmar noong nakaraang buwan. Puno rin ng pasa ang ilan sa kanila mula sa pananakit ng umano'y Chinese employer. Sa datos ng United Nations Office on Drugs and Crime, mahigit 2,000 ang mga Pinoy na nabiktima ng human trafficking mula 2019 hanggang 2023. Huwag po kayong maakit sa offer na malaking sweldo. Sa kanila po, $1,000 a month. So, maniniwala lamang po kayo sa mga accredited recruitment agencies. Huwag po tayong magpaloko sa kanila. Mapapahamak lamang po kayo sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang 2 person of interest kaugnay sa pagpatay sa turista mula Slovakia na si Michaela Mikova. Ayon sa PNP Public Information Office, 9 na testigo ang pinagmula ng impormasyon tungkol sa mga POI. Dati na raw nasangkot umano sa droga ang 2 na hawak ng mga pulis. Taliwas sa unang lumabas na impormasyong sinaksak si Mikova, nakasaad sa medical exam na nagtamo siya ng palo sa ulo. May indikasyon din umano ng sexual abuse. Isa pang person of interest ang iniimbestigahan ng Police Regional Office 6. Desididong magreklamo ang mga magulang ng mga estudyanteng pre-kinder na sinigawan at sinaktan pa ng isang guro. Ang sumbong ng mga bata sa kanilang mga magulang, ikinulong pa raw sila sa CR. Saksi, si Mark Salazar, exclusive. Tila naiirita na. Ikaw ha? Anong hindi mo alam? Alam mo yan. Di ba nagdagdagan ka? Talaga kasi naglagay ka lang At halos mawala ng pasensya ang isang guro na nakuhanan ng CCTV noong February 24 sa isang paaralan habang tinuturuan ang kanyang pre-kindergarten na estudyante. Kwento ng ina ng bata, may autism ang kanyang anak. Kung ako nga, hindi ko siya ginaganon dito pag kinakausap ko siya ng mayunahon lang. Siyempre, masakit for me kasi may autism siya. Tapos, inassure naman nila sa amin na sa akin na tumatanggap sila ng may mga ganong bata. Pero hindi lang ang batang yan ang napanggigilan ni teacher. Ang batang babaeng ito, hirap naman sa addiction. Hindi na napigilan ng batang umiyak. Doon na po kami nagalit as a mother. Naiiyak po ako sa ginawa sa anak ko. Una pong nakita namin, hinampas po siya sa kamay. Sabi namin, ay bakit ganun? Gumanon ako. Tapos yung pagsisigaw pa lang po ng teacher sa anak ko, sabi niya, halos baliin niya na po yung daliri ng maliliit na daliri ng anak ko. Sa nagtuturo ng mga ganun mga edad na bata, which is mali eh. Hindi ka dapat magaganon. Ayon sa mga magulang, ikinukulong pa umano ang mga bata sa banyo kapag makulit. May tinatawag po silang dark room eh. Ang dark room pala nila is yung CR. Nagsorry na raw sa mga magulang ang nasabing guro. Nung una po, nanghingi na agad ng sorry sa amin yung teacher. Sa akin naghingi ng sorry. Sabi ko, teacher, ano po ba nangyari? Sabi niya, mami, nahampas ko lang po siya dito sa kamay. Pero yun po, sabi ko, pero mali po yung ginawa mo, teacher. Bakit mo po hahampasin? Sabi niya, oo nga po, mami, kaya humihingi po ako ng sorry na sa ginawa ko po. Pero tuloy pa rin sa pagsasampa ng reklamo ang mga magulang ng mga bata. Nakausap namin sa telepono ang nagpakilalang may-ari ng paaralan at humingi siya ng panahong imbestigahan ng insidente bago magbigay ng pahayag. Wala pang pahayag ang DepEd tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar,
ang inyong saksi. Ang Rodrigo Roa Duterte. Pumirma na ng dokumento si dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging abogado niya sa International Criminal Court ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman. Ayon naman kay Atty. Harry Roque, hindi magiging bahagi ng defense team si Vice President Sara Duterte. Mula sa The Hague, Netherlands, saksi live si Maris Umali. Maris? Horimenag, Pia, magandang hapon. Mula rito sa The Hague, the Netherlands. Unti-unti na ngang lumilinaw kung sino ang bubuo sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa reklamang crimes against humanity na kinakaharap niya dito sa International Criminal Court. Ang Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang unang pagharap sa pre-trial chamber ng International Criminal Court, 6 na buwan pa ang hihintayin para naman sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong una, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang tumatayo niyang abogado sa ICC. Pero matapos bisitahin kanina ni Medialdea ang dating Pangulo sa Scheveningen Prison, kinumpirma niyang tanging ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman pa lang ang pinirmahang konforme ni Duterte para kanyang maging abogado sa ICC. Nilinaw ni Atty. Roque na hindi magiging bahagi ng defense team ni Duterte si Vice President Sara Duterte at dadalaw lamang siya sa ama bilang next of kin o immediate family. Dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. Maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Okay naman siya, he's in very high spirits. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang. Kasi maraming protocol na pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Sabi ni Atty. Harry Roque, nakausap na niya si Atty. Kaufman, nakabilang sa mga isinumite nilang pangalan sa ICC para maging lead counsel ni Duterte. Nagpulong na rin ngayong araw ang kampo ng dating Pangulo para maisapinal ang bubuo sa kanyang defense team. Pero nakadepende pa rin daw ito sa dating Pangulo. Gusto nilang mabasura na ang reklamang crimes against humanity bago ang nakatakdang hearing sa September 23. Sa confirmation hearing, malalaman kung may sapat bang ebidensya para litisin siya. Sa mga katanungan kung maaari nga bang magdesisyon ng ICC sa mga petisyon ng defense team bago nito, sabi ng ICC spokesman, pagdedesisyonan ito ng mga hukom. Hindi raw sila pwedeng mag-speculate dahil maraming isyong pagdedesisyonan ang hukom. Habang naghihintay, mananatili pa rin si Duterte sa ICC detention facility sa Scheveningen Prison sa The Hague, the Netherlands. Ayon sa website ng International Criminal Court, bilang isang e-court, may sariling computer sa selda ang detainee at pwedeng magpa-computer training. Nakalink ang kanyang computer sa korte ng ICC. Bukod sa detainee, may access din sa kanyang computer ang kanyang defense team. Pwede silang mag-upload dito ng mga material para mabasa ng nakakulong. Hindi ito ay mamonitor ng detention center staff para sa privacy ng detainee at ng kanyang defense team. Nang humarap si Duterte sa ICC noong Biyernes, iginiit ng kanyang kampo na dinukot umano ang Pangulo ng arestuhin at dalhin sa The Hague. It was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Sa Pilipinas, paiimbestigahan ni Senadora Amy Marcos na chairman din ng Senate Foreign Relations Committee ang pag-aresto sa dating Pangulo. Sabi ng Senadora, dapat malaman kung nasunod ang due process at naprotektahan ang mga karapatan ni Duterte. Lalo't sangkot dito ang Interpol at ICC. Dapat din daw masagot ang usapin para pagtibayin ang jurisdiksyon ng bansa at para linawin ang polisiya ng law enforcement agencies natin pagdating sa international tribunals. Sa huli, pinaka-importante raw ang soberanya at mga prosesong legal ng Pilipinas. Handa naman daw makipagtulungan ng Malacanang. If the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. We just complied with all the requirements with the law regarding the arrest of former President Duterte. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC dahil hindi na miyembro nito ang Pilipinas. Pero meron namang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol kung saan idinaan ang warrant ng ICC.
Sabi naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kahit lumabas na illegal ang pag-aresto, hindi raw nito maaapektuhan ng jurisdiction pa ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. The ICC has nothing to do with the illegal arrest that was done by the surrendering state. So that has been the rule, no? In many cases already. Pag dineliver ka sa tribunal, kahit na you are illegally arrested, the tribunal will not inquire how you were arrested. Basta andoon ka na, they will assume jurisdiction and try you. Sa tanong naman kung posibleng maiwasan ni Duterte ang prosekusyon, It's very difficult for Duterte to get out of that because these are insider people. They have personal knowledge. They were the ones who did the killing for him. So how can he rebut that? No? Pia, umaasa si Attorney Harry Roque na bukas ay makakabisita na siya rito sa Scrivenengan Prison para makita ng personal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mamaya namang alas 6 ng gabi oras dito sa The Hague ay magdaraos ng isang commemorative prayer and candle lighting program ang ilang mga grupo sa ICC para hilingin ang hustisya at katarungan para sa mga biktima ng extrajudicial killings. At mula rito, sa The Hague, the Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Papayagang manatili sa Senado si Senador Bato de la Rosa sakaling ipaaresto rin siya ng International Criminal Court. Ayon po yan kay Senate President Cheese Escudero. Saksi, si Maab Gonzales. Sabi ni Senador Bato de la Rosa nung nakaraang linggo, sakaling may lumabas na arrest warrant laban sa kanya, kaugnay sa crimes against humanity dahil sa drug war ng Administrasyong Duterte. First, of course, i-avail ko muna yung protection ng Senado. Sa ilalim ng 1987 Constitution, hindi pwedeng arestuhin ang senador o kongresista para sa mga kasong hindi hihigit sa 6 na taong kulong ang parusa habang may sesyon ng Kongreso. Nabanggit din niya ni Senate President Cheese Escudero nang matanong kung papayagan ba si De La Rosa na magkanlong sa Senado. Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro nun ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado, lalo na kung merong sesyon. Nangyari na aniya ito nang ipaaresto si Nooy Senador Laila de Lima noong 2017 na isang araw munang natulog sa Senado bagamat kusaring sumuko kinalaunan. Nangako rin ng Senado noong 2014 na hindi papayagang arestuhin sina dating Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Revilla bagamat kusa naman silang sumuko kaya hindi na nagkubli sa Senado. Hindi naman nagtakda ng time limit ang mga nagdaang Senate President. Pero malinaw din aniyan na hindi naman unlimited ang pananatili sa loob ng Senado. Hindi naman sa habang panahon, hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasa yung kanyang judicial remedies. Hindi naman siya unreasonable. May mga sitwasyon na yung senador mismo isinuko yung kanyang sarili makalipas ang 1 araw, 3 araw, 5 araw, 1 linggo, 25 araw. Ilang beses nabanggit si De La Rosa sa ICC Prosecution's urgent application para sa warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong maging hepe siya ng Davao City Police noong 2012, ipinatupad daw ni De La Rosa ang tokhang kung saan ilan sa mga pinakiusapang sumuko ay inilagay sa drug watch list at kalaunay napatay. Sa estratehiya sa Davao, ibinatay ang Project Double Barrel na inilunsad noong maging hepe ng PNP si De La Rosa. Batay sa dokumento, dumami raw ang napatay, na inendorso naman daw ng administrasyon at isinama sa accomplishments na iniulat sa publiko. Nabanggit din ang isang talumpati ni De La Rosa sa mga drug addict sa Bacolod na nanawagang patayin nila ang mga drug lord at sunugin ang mga bahay nila. Pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko, uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Ayon naman sa PNP, wala pa silang namomonitor na bagong arrest warrant mula sa ICC. Pagdating po doon sa procedure po ng pag-aresto ay
kung maaari lang po ay huwag nang pag-usapan. Basta ang sinasabi lang po, yung commitment lang po ng Pilipinas po sa pagsisilbi po ng warrant kung sakaling hihiling po yung Interpol po. Sir, so kung in theory, kung ako arresting officer, abang ako na lang siya sa gate ng Senado. Hindi para sa akin na i-dictate sa kanila kung anong dapat at hindi nila dapat gawin. But that is theoretically possible. Again, within the premises of the Senate. Outside the gate. Labas ang Senado ron. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Hihiling ng asylum sa the Netherlands si Attorney Harry Roque para magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinutuloy siyang pugante ng House Quad Committee na iniimbestigahan ang pagkakasangkot umano ni Roque sa iligal na pogo sa bansa. Saksi si Tina Panganiban Perez. Noong Biyernes, lumutang sa The Hague, the Netherlands, si Attorney Harry Roque para magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kanina, inanunsyo niyang hihiling siya roon ng asylum. I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status, and number two, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. Nahaharap si Roque sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Bagamat hindi pa umaabot ang kaso sa korte, kaya wala pang arrest warrant para rito. Pero merong arrest order na inilabas ang House Quad Committee Setyembre noong nakaraang taon laban kay Roque dahil sa contempt. May inisyo rin laban sa kanya na Immigration Lookout Bulletin Order. Kaya nagtataka ang mga miyembro ng Quadcom bakit nakalabas ng bansa si Roque na itinuturing nilang pugante. I'm sure gumamit ng passport niya pagdating niya dun sa Netherlands, and yung kanyang port of origin will definitely be reflected in his passport. So bakit hindi na-inform ang Bureau of Immigration tungkol dyan? O bakit walang aksyon ang ating Bureau of Immigration? So nagtatago nga siya pero doon, napaka-komportable siyang maglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. Nakabinbin po ang aking petition sa Korte Suprema para ideklarang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila. Fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Nilinaw ng Quadcom ng Kamara na walang kinalaman ang contempt at detention order ng komite laban kay Attorney Harry Roque sa pagiging abogado niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. He was cited in contempt because of his failure to cooperate and attend and honor the invitation or respect the invitation of the Quad in the investigation in aid of legislation. So, yun ang kanyang, yun ang reason why na-contempt siya. Ang Malacanang, sang-ayon na dapat maibalik sa Pilipinas si Roque. Mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Sagot dyan ni Roque. I cannot come home. I have to defend my president. Hinihinga namin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Sa gitna niya, sinabi ng Quadcom na hindi sila makikipagtulungan sa International Criminal Court sakaling humiling ito ng mga ebidensyang nakalap sa mga pagdinig kaugnay sa extrajudicial killings. Well, if they can access the records in the social media platforms, let them do it that way. But asking the participation of the Quadcom, I'm sorry, but we cannot because we are not a member of the ICC. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa ibang balita, sa gitna ng tumitinding init, tumaas din ang konsumo ng kuryente. Pero may paraan naman daw para makatipid, lalo na sa paggamit ng aircon. Saksi, si Nico Wahe.
Glass window at glass roof ang ilang bahagi ng condo unit ng pamilya ni MJ. Kaya kapag matindi ang sikat ng araw, tumatagos daw ang init sa loob. At pagpasok ng Marso, mas ramdam ang tag-init. Siguro sometime mid-January or mga February, talagang napakasakit na po sa balat ng init. Gawa nga po nung makita nyo naman po yung lugar namin. May 2 bintana, tapos yung pinakabubong namin is glass. Kaya ang dating half-day kada araw na paggamit ng aircon, 24/7 na ngayon. Para na rin daw sa kalusugan, lalo ng kanilang anak. Nagulat kami na biglang may tumubo sa kanya. Tapos, hindi kami lumalabas noon, partita pa. So, ang sinabi ko na lang sa kanya na better na lang na walang patayan. Kaysa mas mahal kasi magkasakit, diba? Sige nga, bill reveal. Ang dating mahigit 2,800 pesos noong February, ngayon mahigit 3,200 pesos na. Titiisin na lang namin yung konting taas po sa presyo ng kuryente para lang po masiguro namin na, lalo na sa bata, na komportable po siya sa bahay at malayo po siya sa sakit. Ayon sa Meralco, talaga raw tumataas ang konsumo ng kuryente ng 10 to 40% pagpasok ng tag-init. Pero may paraan daw para makatipid sa paggamit ng aircon. Siguraduhin natin ay ito'y nasa maayos na kondisyon. Whether that's an inverter type or yung common na window type. No? Panatilihing malinis. Yung filter niyan dapat lagi natin nililinis. At higit sa lahat, nasa tip-top condition. Hindi rin daw totoo na kapag inverter ang aircon mo, ay matipid, kaya pwedeng gamitin ng mas mahabang oras. Fake news yan kasi ang appliances, the more you use it, the more you incur on kilowatt-hour cost. Sa refrigerator, huwag dapat punuin para makahinga at tiyaking walang tagas ang gasket o yung gomang nagsisil sa pinto. Para naman daw mas ligtas, mas mabuting pagpahingahin din daw paminsan-minsan ang mga appliances at iwasang ma-overuse. Ang Manila Fire District puspusan ng kampanya sa pag-iingat sa electrical wirings at iwas overloading simula nang pumasok ang Fire Prevention Month. Nandyan po yung mga overheated appliances, yung mga jumpers, nandyan po yung mga overloading, loose connection. Yun po usually po yung mga nagiging number 1 cause of fire po natin. Lagi rin ang paalala ng Bureau of Fire Protection, lalo ngayong Fire Prevention Month, na tanggalin sa saksak ang mga appliances na hindi ginagamit. Mabuti rin daw magkaroon ng fire extinguisher sa bahay o mag-install ng fire protection system. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Halos 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa mga operasyon kontra droga sa Rizal. 6 arestado kabilang ang 17 anyos na nahulihan pa umano ng baril. Saksi si EJ Gomez. Himas rehas ang 2 binatilyong high school students sa Tanay Rizal dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga. Nadakip ng pulisya sina alias Wendell, 18 anyos, at alias Mark, 17 anyos sa drug buy-bust operation sa Sampaloc Road, Barangay Plaza, Aldea, hapon noong Sabado. Narecover ng pulisya ang isang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 200 grams at nagkakahalaga ng 1.36 million pesos. Ang menor de edad na suspect nahulihan pa ng baril at 5 bala. Since siya ay above 15 but below 18 years old, he will be referred to the local Social Welfare and Development Office for assessment, and hindi siya basta ma-exempt sa criminal liability. Giit naman ng 18 anyos na suspect na damay lang siya sa kanyang kaibigan. Aminado naman siyang nagbebenta ng droga. Sumama lang po ako. Damay lang po. Ilang beses ko po siyang pinigilan pero wala po, sabi niya. Iwala lang daw. For safety lang po. Yung baril. Nakukulong ang suspect sa Tanay Police Custodial Facility. Balik kulungan naman ang 41 anyos na si alias Angko matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng illegal na droga sa Baras, Rizal. Nakumpiske sa suspect ang 25 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Ayon sa pulisya, online ang pagbebenta ng suspect ng droga na kanyang nakukuha sa Morong, Rizal. Ito po is binabagsak sa area po ng Baras ng mga 12 ng tanghali hanggang 1 ng hapon po. Mabilisan lang po yung transaction nila, binabagsak lang po, then siya naman po nagdi-distribute dito sa area po namin.
Sa records ng pulisya, dati nang naaresto ang suspect dahil sa droga noong 2017 at nakalaya noong 2020. Hindi naman po ako nagbebenta. Nautusan lang po. Hindi naman po alam na ganun po laman yun. Laman lang? Nung pouch. Sa hirap ng buhay, gibit. Kaya tulak ko po. Sa Taytay, timbog sa kanilang mismong bahay ang mag-asawang sina alias Raz at alias Toto sa ikinasang operasyon ng PNP sa Barangay Dolores. Abot sa humigit kumulang 30 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 204 pesos ang nasa bag. Kinukuha nila yung kanilang binibentang kontraband sa kaibigan nitong lalaki, no, from Santa Ana, Taytay, Rizal, sa floodway. Doon nila kinukuha at dito binabaksak naman sa Dolores. Itinanggi nilang tulak sila ng ilegal na droga sa lugar. Hindi po. Wala nga po akong kilala dyan eh. Hindi po kami taga dyan eh. Bago lang po kami ng upahan. Hindi lang kami pinasok. Hindi lang kami sa labas. 35 anyos na lalaki naman ang naaresto sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Nakuha sa suspect na si alias Ro ng 4 na pakete o mahigit 26 grams ng shabu. Abot sa mahigit 181,000 pesos ang halaga ng mga ito. Ang source niya is galing po ng Taytay. And dun nga yung area of operation is dito lang na-confine sa Binangonan. Walang pahayagang suspect na nakadetain sa custodial facility ng Binangonan Municipal Police Station. Ang 6 na arestadong suspect ay mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Limampu't-anim na araw bago ang eleksyon 2025. Edukasyon at pagtaas ng pensyon ang ilan sa mga tinalakay ng mga kandidato sa pagkasenador sa kanilang kampanya ngayong araw. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Nangako si Senador Bongo na patuloy na magseserbisyo sa abot ng makakaya. Si Senador Lito Lapid nag-ikot sa ilang bahagi ng Antique gaya ng Bugasong. Tinalakay ni Liza Masa sa Batangas ang mga banta ng quarrying operations. Sabi ni Kiko Pangilinan, ang pamumuhunan sa edukasyon, pamumuhunan sa kinabukasan. Para kay Ariel Quirubin, dapat itaas ang pensyon depende sa inflation rate. Paalala ni Benher Abalo sa OFW sa Singapore, exercise your right to vote. Tiniyak ni Bam Aquino ang pinalakas na batas sa libreng kolehiyo. Nakipag-meet and greet sa mga taga-Pasig si Senadora Pia Cayetano. Si David De Angelo, iginiit na dapat muling sumama sa ICC ang Pilipinas. Nag-ikot sa mga pamilihan sa Parañaque si Attorney Angelo de Alban. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kinilala ng International Association of Business Communicators bilang Communicator of the Year si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Lubos naman ang pasasalamat ni Attorney Gozon sa natanggap na parangal. Saksi, si Darlene Kai. Kinilala bilang Communicator of the Year sa Executive Leader category ng International Association of Business Communicators o IABC Asia Pacific si GMA Network Chairman of the Board Advisor at Chairman ng Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon. Si Attorney Gozon ang ikatlong Pilipinong nakakuha ng award na ibinibigay sa katangi-tanging leader sa industriya ng komunikasyon. I would like to thank IABC Asia Pacific for this very great honor. Being named Communicator of the Year in the Executive Leader category by a very respected global community of communicators is deeply meaningful to me. This recognition holds even greater significance in a year of convergence. The 55th anniversary of the IABC, the 75th anniversary of our company, GMA Network,
and receiving this prestigious award at the age, my age, of 85. Ang IABC Asia Pacific ay isang organisasyon ng professional communicators mula sa iba't ibang industriya na layong tukuyin at ibahagi ang best communication practices sa buong mundo. Sa aming panayam, sinabi ni Attorney Gozo na may mga hamon na kinakaharap hindi lang ang industriya kung hindi ang buong bansa. So there are many challenges now facing the network, and we are trying to address them. But today, the problem is really fake news. How to be truthful in news reporting. Ati Gozon is an impressive individual. He's a leader that through his communication with his team, he inspired the people to recognise the importance of the Philippine culture. And it was, I think, this collaboration and this bringing these people together that made GMA what it is today. And for that we recognise the importance of his work and award him the Communicator of the Year. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Gayang, inyong saksi. Ready to slay na ang dalawa sa mga bida ng murder mystery series na Slay na sina Julie Ann San Jose at Mikey Quintos. Ang GMA View collab na yan, mapapanood na sa GMA Prime simula sa Lunes. Habang binabasa ko yung script, pa-intense ang pa-intense. Grabe yung mga revelations, grabe yung... Kasi since it's a murder mystery, kailangan tutok kaming lahat sa bawat kilos at galaw ng bawat character kahit hindi kami magkaka-eksena. Personality-wise, yes. Very Mikey. Pero yung mahuguting, hindi ako matanim ng galit as Mikey. Pero si Sugar maganon. Busy man sa trabaho, sinisiguro ni Julie Ann na maglaan ng oras para makapag-workout. At kitang-kita naman ang resulta sa kanyang fit body. Mas confident ngayon si Mikey matapos magbawas ng timbang. At nakatulong daw sa kanya ang motivation ng mga mahal sa buhay at ng boyfriend na si Paul Salas. Bago sa saksi, nalunod sa ilog ang 2 taong gulang na lalaki sa Obando, Bulacan. Ayon sa pulisya, naglalaba ang ina ng bata malapit sa ilog nang mapansin niyang nawawala ang anak. Kasamang kanyang mister, hinanap ng nanay ang bata hanggang sa matagpuan nila ito na palutang-lutang sa ilog malapit sa ginagawang riprap. Wala naman nakitang foul play ang pulisya sa insidente. Matapos magpayinig sa kanyang first solo fan meet sa Pilipinas, nagpahayag ng labis na pasasalamat si Jisoo ng Blackpink. Sa isang post, ibinahagi niya ang ilang larawan kasama mga tinawag niyang pinakamamahal na blinks na may caption na, "Mahal ko kayo." Ipinakita rin niya ang mga natanggap na regalo mula sa fans. All out din ang cheers ng Pinoy fans sa Showalls para sa solo concert ng K-actor at SHINee member na si Choi Min-ho kagabi. Litaw na litaw ang kanyang strong vocals at dance moves. At hiyahon din ang marami nang magtanggal ng pang-ibabaw na damit on stage si Min-ho. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.